Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Madyas, nakatira si Elias, isang binatang isinilang na bulag. Bata pa lamang siya ay pinagkaisahan na ng kapalaran. Ulila sa ina at lumaking may amang magsasaka na halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Sa tuwing tatanungin kung ano ang gusto niyang marating sa buhay, ang laging sagot ni Elias ay simpleng, "Gusto kong makita ang mundo kahit isang saglit lang." Bagamat wala siyang paningin, hindi siya naging pabigat sa kanyang ama. Marunong siyang makiramdam sa paligid. Matulis ang pandinig, matalas ang pakiramdam, at tila ba nararamdaman niya ang emosyon ng ibang tao. Kapag may taong may dinaramdam, kahit hindi magsalita, ramdam ni Elias ang bigat sa kanilang puso. Isang araw, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng isang punong balete sa gilid ng kanilang palayan, may isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Payat ang matanda, baluktot ang likod, at may dalang baston na yari sa itin. "Iho, maaari ba akong makahingi ng tubig?" Mahinang tanong ng babae. Walang pag-aatubiling tumayo si Elias. Kahit bulag, kabisado na niya ang paligid. Kumuha siya ng banga at pumunta sa ilog na ilang hakbang lamang mula sa kanilang kubo. Matapos makakuha ng malamig na tubig, ibinigay niya iyon sa matanda. "Maraming salamat, Elias," ani ng matanda. Nagulat si Elias. "Kilala niyo po ako?" Ngumiti ang matanda, bagamat hindi ito nakita ng binata. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Malinis ang puso mo, anak. At ngayong sinunod mo ang tawag ng kagandahang loob, panahon na para gisingin ang kapalaran mo." Bago pa man makasagot si Elias, naramdaman niyang lumamig ang hangin sa paligid. Napaligid sa kanila ang tila bulong ng daan-daang tinig. Sumingaw ang amoy ng kamangyan at ang kanyang balat ay tila na kuryente sa bawat dampi ng simoy ng hangin. "Isara mo ang iyong mga mata," utos ng matanda. "Pero sarado na po ang mga mata ko," tugon ni Elias. "Hindi sa panlabas kundi sa panloob. Isara mo ang iyong takot, ang iyong pagdududa. Tanggapin mo ang liwanag kahit nasa kadiliman ka." Lumuhod ang matanda sa harap niya. Sa palad nito, inilapat ang malamig at basang dahon na may hugis puso sa kanyang noo at pagkatapos ay tinapik ng 3 beses. "Isinusumpa ako sa ngalan ng mga diwata ng kagubatan." Buksan ng paningin ng batang may dalisay na damdamin. Nang biglang sumiklab ang liwanag sa kalooban ni Elias. Sa unang pagkakataon sa kanyang buong buhay, nakita niya, hindi gamit ang mata, kundi ang loob ng kanyang isipan. Nasilayan niya ang anyo ng matanda. Isang duwende na may balbas na pilak, mata na kulay ambar, at balat na parang may gintong alikabok. Ang kanyang baston ay lumulutang at ang damit ay yari sa sinulid ng sinag ng buwan. "Nasa loob ka ng aking daigdig, Elias," sabi ng duwende. "Ako si Datulanig, tagapag-ingat ng kagubatan ng Madyas. Isa ako sa mga tagapamagitan sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto." Hindi po ako makapaniwala." "Ang paniniwala ay hindi mahalaga. Ang puso mo ang batayan ng kapangyarihang ito. Isa kang nilalang na ipinaglihi sa kabutihan. Kaya ngayon, bibigyan kita ng kaloob. Sa pamamagitan ng aking dasal at ng basbas ng kalikasan, magkakaroon ka ng panloob na paningin." "Panloob na paningin?" "Makikita mo ang mga karamdaman. Hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Malalaman mo kung sino ang sinasapian, kung sino ang biktima ng barang, at kung sino ang may masamang espiritu sa katawan." Hindi nakapagsalita si Elias. Parang panaginip ang lahat. Ngunit sa kanyang paningin sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang bangin at sa ibabay ang baryo nila, tinutubuan ng itim na ulap, may mga nilalang na may sungay at matatalas na kuko na gumagapang patungo sa mga bahay ng mga tao. "Anong ibig sabihin nito?"
Tanong niya. May darating na panganib, Elias. Mga mambabarang, mga masamang engkanto. Matagal ka nang pinoprotektahan ng iyong ina. Isang mananambal bago siya namatay. Ngunit ngayon, ikaw na ang kailangang mamuno sa labanang ito. Paano po? Ibibigay ko sa iyo ang unang 3 kakayahan. Paningin sa loob, paghipo ng buhay at pagkilala sa kasamaan. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Anong kapalit? Hindi ka na maaaring mamuhay bilang isang ordinaryong binata. Simula ngayon, ikaw ay isang tagapangalaga ng balanse. Ang mga masamang nilalang ay aatakihin ka. Ngunit kung magiging tapat ka sa iyong tungkulin, ikaw ay hindi matitinag. At sa isang iglap, naglaho si Datu Lanig at ang paligid ay muling naging payapa. Si Elias ay nanatiling nakaluhod sa ilalim ng punong balete, ngunit sa loob ng kanyang isipan, maliwanag ang daigdig. Naririnig niya ang tibok ng puso ng mga ibon, ang lagaslas ng ilog sa ilalim ng lupa, at ang pagbulong ng mga kaluluwang hindi matahimik. Dumaan ang isang babae, umiiyak habang bitbit ang kanyang anak na nilalagnat. Elias! Elias! Sigaw ng babae. Tulong! Hindi na humihinga ang anak ko. At sa unang pagkakataon, nilapitan siya ni Elias at inilapat ang kanyang palad sa dibdib ng bata. Nakita niya ang isang aninong kulay itim na parang ulupong na kumakapit sa puso ng sanggol. May bumabarang sa kanya, bulong ni Elias. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang bulag na binata tungo sa isang makapangyarihang manggagamot. Nanginginig ang boses ng inang si Aling Rosa habang hawak ang anak niyang si Tonton, isang batang 3 taong gulang na tila nawalan na ng malay at sinisinghot na lang ang hangin sa pamamagitan ng mahinang hinga. Namumutla ang kanyang balat, malamig ang katawan at ang mga mata ay nanlalabo. Elias, tulungan mo ako. Maawa ka. Nagmamakaawang pakiusap ni Aling Rosa habang lumuluha. Hinawakan ni Elias ang bata gamit ang 2 kamay. Naramdaman niyang para itong sinilaban ng lamig ang palad niya, ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw ang imahe ng nilalang na bumalot sa katawan ng bata. Isang itim na alupihan, may matutulis na paa at may bunganga sa tiyan. May espiritong naninira sa loob ng katawan niya, mahinang wika ni Elias. Isang barang, hindi ito karaniwang sakit. Napalingon si Aling Rosa. Barang? Pero wala kaming kagalit. Wala akong kaaway. Hindi lahat ng barang ay bunga ng galit. Minsan, para lang makasubok ng kapangyarihan, may mga mambabarang na nangangailangan ng sakripisyo. At mga inosenteng bata ang madalas na biktima. Huminga ng malalim si Elias. Naramdaman niyang bumigat ang hangin. Kumislap sa isipan niya ang mga sinabi ni Datu Lanig. Paningin sa loob, paghipo ng buhay. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad at ipinatong sa dibdib ng bata. Mula sa kanyang balat, tila may liwanag na dumaloy, manipis, maputi at mainit-init. Sumilay sa noo ng bata ang banayad na init at ang alupihang espiritu ay nagsimulang sumigaw sa kanyang paningin. Umalis ka. Hindi ikaw ang may-ari ng katawan na ito. Bulong ni Elias sa kanyang isipan. Ang espiritu ay kumapit sa kanyang kamay. Parang kuryenteng humampas sa kanyang katawan ang sakit. Napasigaw si Elias ngunit hindi siya bumitaw. Sa kanyang loob, nilabanan niya ang espiritu sa pamamagitan ng pagdalangin sa liwanag at sa isang saglit ng katahimikan, tila may humawak sa kanyang balikat. Isang malamig ngunit mabait na tinig ang bumulong. Gamitin mo ang lakas ng hangin. Itaboy mo sa pamamagitan ng hangin ng buhay. Muling huminga si Elias ng malalim. Sa huling pagtapik sa dibdib ng bata, umalpas ang alupihang espiritu at lumabas sa bibig ni Tonton bilang isang usok na kulay abo. Umikot ito
at dumikit sa puno ng balete bago tuluyang sumingaw. Naluha si Aling Rosa nang biglang umiyak ang anak niya at humigpit ang hawak sa kanyang damit. "Tonton! Anak ko!" Humahagulgol niyang yakap ang bata. Mainit na ang katawan niya. "Elias, gumaling siya. Anong klaseng himala ito?" "Hindi po ako ang may gawa nito," tugon ni Elias, habol ang hininga. "Tumulong lang ako sa liwanag at ito ang una kong tungkulin." Mula noon, kumalat ang balita sa buong baryo. Isang bulag daw na binata ang nagpagaling sa isang batang sinapian ng espiritu. Maraming tao ang lumapit kay Elias. May lagnat, may pilay, may hindi makatulog at may mga sinasabing sinusumpa raw sila ng mambabarang. Ngunit hindi lahat ng dumating ay mabuti. Sa ikalawang linggo mula nang gumaling si Tonton, isang lalaking may balbas, balingkinita ng katawan at may suot na anting-anting sa leeg ang dumating sa bahay ni na Elias. "Ikaw ba si Elias?" Malamig ang tinig ng lalaki. "Opo, ako po iyon," sagot niya habang hawak ang kahoy na tungkod. "Ako si Mang Isko. Gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang iyong kapangyarihan." Hindi sumagot si Elias agad. Narinig niya ang kakaibang tibok ng puso ni Mang Isko. Mabilis, parang may tinatago. "Hindi ko nakuha ang kapangyarihan. Ibinigay ito sa akin ng isang tagapangalaga ng kalikasan." Ngumisi ang lalaki. "Hindi ba't masyado kang bata para manggamot?" At bulag pa. Tumindig ang batok ni Elias. Ramdam niya ang malamig na hangin sa paligid. At sa loob ng kanyang paningin, nakita niya ang anino ni Mang Isko. Isa siyang alagad ng mambabarang. Sa kanyang likuran, may nakaakbay na nilalang na mukhang paniki at ahas ang buntot. Isang sukob na espiritu na ginagamit ng mga manggagaway upang maniktik. "Hindi mo ako kailangang takutin, Mang Isko," matatag niyang sagot. "Hindi ako papatol sa gulo, pero hindi ako matatakot. Maraming bata ang humahawak ng apoy, ngunit nadadarang din," aniya bago tuluyang lumakad palayo. Nang makaalis si Mang Isko, muling dumating ang tinig ni Dato Lanig sa kanyang isipan. "Simula pa lang ito ng giyera, Elias. Ang mga mambabarang ay nag-aasam ng lakas. Isa kang banta, huwag kang bibitaw." At sa gabing iyon, habang natutulog si Elias, sinugod ng mga asong itim ang kanilang kubo. Tumahol ang mga ito sa paligid at may mga matang pula na nagmamasid sa dilim. Ngunit hindi natakot si Elias. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang hugis ng araw na tila inukit sa balat, ang tanda ng manggagamot. Hindi niya alam ang lahat ng mangyayari sa mga susunod na araw, pero alam niyang simula na ito ng paglalantad ng mga nilalang na matagal nang nananahimik sa mga sulok ng mundo. At siya, ang bulag na binata, ang magiging tanglaw ng mga api. Muling dumaan ang gabi sa baryo ng Santa Ursula na tila may nakaambang panganib sa paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay may kasamang impit na ungol, habang ang mga aso sa kabahayan ay sunod-sunod ang tahol, tila may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Sa maliit na kubo ni na Elias, gising siya't nakaupo habang hawak ang kanyang agimat na kwintas, isang pulseras na hinugis ng duwende mula sa ginintuang dahon ng balete. Sa kanyang panloob na paningin, tila may mga aninong kumikilos sa paligid. Hindi niya nakikita sa normal na paraan, kundi nararamdaman niya sa isang bahagi ng kanyang espiritu. Isang kakaibang abilidad na ibinigay ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Tumayo siya, dahan-dahang kinapa ang paligid at lumabas sa kubo. Sa ilalim ng buwan, may 3 asong itim na nakaupo sa di kalayuan. Mapupula ang mga mata nila at tila hindi ordinaryo, hindi tumatahol. Nakatingin lamang kay Elias na para bang sinusukat siya. "Hindi kayo totoong aso," mahinang bulong ni Elias
habang inihahanda ang kanyang palad. Biglang tumayo ang isa sa mga ito at nagbago ng anyo. Ang katawan ay naging parang usok, ang muka'y kalahating tao at kalahating paniki, at ang mga mata ay nanlilisik na pula. Sumunod na rin ang dalawa. Isa-isang nagsihugis ang mga ito ng mga nilalang na halatang isinugo para siya'y subukan. Mga sugo ng mambabarang, bulong ng tinig ni Datulanig sa kanyang isipan. Tiningnan ni Elias ang kanyang palad at nagsalita, "Sa liwanag ng agimat, ipinapatawag ko ang hangin ng katotohanan." Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang alingasngas ng hangin. Unti-unting lumakas at umikot hanggang sa naging isang buhawi na dumaan sa harap niya. Tinamaan ang mga nilalang at isa-isang napahiyaw, bumalik sa anyong usok at naglaho sa hangin. Pagsapit ng umaga, dumagsa ang balita. 4 na bata ang hindi nagising sa kabilang bahagi ng baryo. Nang pinuntahan ni Elias, nadatnan niya ang isang babae na umiiyak, yakap ang 2 anak. Wala silang sugat, pero hindi sila gumigising. Para silang natutulog. Habang unti-unting lumalamig ang katawan nila, hinawakan ni Elias ang pulsuhan ng mga bata at nakita niya agad ang espiritual na koneksyon. May manipis na tali ng itim na enerhiya na umaabot sa di nakikitang lugar. May isang nilalang na kumakain sa lakas ng loob nila. Isa itong sipsip kaluluwa. Naglatag si Elias ng mga dahon ng banaba, balat ng puno ng niyog, at asin sa 4 na sulok ng kwarto. Gumuhit siya ng bilog sa gitna gamit ang abo ng uling at nilagay ang mga bata sa loob nito. Muling lumitaw ang kanyang tanda sa palad. Muli niyang ginamit ang kanyang enerhiya upang pumasok sa panloob na mundo ng mga bata. Isang madilim na gubat ng alaala kung saan ang nilalang ay umiikot sa mga bata, sinusunggaban ang kanilang alaala ng saya at ligaya. "Hindi mo sila pag-aari," mariing sigaw ni Elias sa espiritu. Sa isang iglap, lumitaw sa kanyang tabi ang hugis ng isang puting uwak, ang gabay ng liwanag. Umikot ito sa paligid, sinunggaban ang itim na nilalang, at isinilid ito sa isang sako ng usok. Pagdilat ni Elias, huminga ng malalim ang mga bata. Isa-isa silang nagmulat ng mata at nagsimulang umiyak. Muling niyakap ng kanilang ina. "Nagbalik sila, gumising na sila," sigaw ng babae, humahagulgol. Tumango si Elias. Hindi pa ito ang huli. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumarami ang dumarating sa kubo ni Elias. Mga tao mula sa karatig baryo, humihingi ng tulong. Pero sa bawat paggaling ng pasyente, mas dumarami rin ang mga matang nagmamasid sa dilim. At sa isa sa mga gabi, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng punong balete, lumitaw ang isang matandang babae, payat, kuba, at may dalang tungkod na gawa sa buto ng hayop. "Elias," anya sa malalim at tuyong tinig, "anak ng liwanag, tinatawag ka ng mga tagabantay ng hangganan. May mas malaki pang laban sa unahan." Lumapit ito at inilagay ang kamay sa ulo ni Elias. Nagising na rin ang mga halimaw ng silong at isa sa kanila ay naghahanap na sa iyo. Hindi lamang barang ang haharapin mo, kundi ang mismong mga nilalang ng lumang daigdig. At sa kanyang palad, muling lumitaw ang marka. Ngunit sa pagkakataong ito, isa pang simbolo ang bumakat, isang buwan na may mata sa gitna. Panibagong kapangyarihan, bulong ng matanda, panibagong panganib. Madaling araw pa lamang ay bumangon na si Elias. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang kakaibang lugar, isang malawak na kapatagan na puno ng mga puno ng kamagong, at sa gitna nito ay may isang tore na gawa sa ugat ng punong balete. Sa paligid, may mga nilalang na tila tagapagbantay, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, at may mga mata na kasing ningning ng mga bituin. Sa kanyang paggising,
Naramdaman niya ang kakaibang tawag sa dibdib, isang panawagan na hindi kayang ipaliwanag ng isip kundi mararamdaman lamang ng kaluluwa. Magtungo ka sa silong, ani ng tinig ni Datu Lanig mula sa kanyang diwa. Doon ka huhusgahan, doon ka tatanggap ng bagong tungkulin. Hindi nag-aksaya ng oras si Elias. Sa tulong ng kanyang pang-espiritual na pandama, sinundan niya ang tinig ng hangin. Bawat hakbang ay tila pinangungunahan ng isang hindi nakikitang nilalang. At sa dulo ng makitid na daan sa gubat, natagpuan niya ang lugar ng kanyang panaginip. Ang kapatagan ay malamig at tahimik. Sa gitna ay naroon ang tore at sa paanan nito ay may 6 na nilalang na nakatayo, nakasuot ng puting balabal na may bordang ginintuan. Lahat sila'y walang muka, tila usok ang kanilang ulo, ngunit may presensyang mabigat at makapangyarihan. Elias, sabay-sabay na tinig ng 6. Ikaw ay tinawag sapagkat binalanse mo ang enerhiya ng liwanag at dilim. Ngunit may parating na panganib na lampas sa karaniwang barang at engkanto. Lumapit ang isa sa kanila at iniabot ang isang lumang libro. Ang takip ay gawa sa balat ng sawa at ang mga pahina ay tila galing sa dahon ng sinaunang punong kahoy. Ito ang aklat ng Alapaap. Sa loob nito'y nakatala ang karunungan para sa manggagamot ng mga espiritual na karamdaman, hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Binuksan ni Elias ang unang pahina at agad siyang nilukob ng kakaibang liwanag. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga larawan ng mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. Mga sulod, talngit, layag dilim, mga espiritong may iba't ibang antas ng kapangyarihan at kasamaan. Ngunit isa sa kanila, patuloy ng mga tagapagbantay, ang bumangon mula sa ilalim ng silong. Ang kanyang pangalan ay Suklo, ang manggagapos ng liwanag. Siya'y nagpapanggap bilang isang manggagamot sa isang baryo sa timog. Ginagamit ang karunungan upang bihagin ang mga kaluluwa. Isang huwad, ani Elias. Hindi lamang huwad, kundi isang matandang nilalang na sinumpa ng mga diwata. At ikaw lamang ang makakatingin sa kanyang tunay na anyo. Tumango si Elias. Ano ang kailangan kong gawin? Ikaw ay maglalakbay sa baryo Santa Loma. Doon siya nananahan, ngunit bago ka dumating roon, kailangan mo muna ng 3 hiyas ng pananggalang. Ang bato ng layag, ang alingawngaw ng bukal, at ang puting mata ng uwak. Isinulat ng tagapagbantay sa hangin ang mga lokasyon ng 3 hiyas. Isa ay nasa ilalim ng isang nawawalang ilog. Isa ay binabantayan ng isang nilalang sa isang abandonadong sementeryo. At ang huli ay nakatago sa puso ng isang babaeng may sumpa. Tandaan mo, Elias, babala ng isa. Habang kinikilala mo ang liwanag sa iyong loob, lalong lalakas ang dilim sa paligid mo. Biglang kumidlat sa langit at ang paligid ay unti-unting naglaho. Nang magmulat ng mata si Elias, nasa gubat na siya. Tila ba panaginip lamang ang lahat. Subalit sa kanyang palad, naroon na ang tatak ng buwan na may mata at sa kanyang bag, naroon ang aklat ng Alapaap. Pagsapit ng gabi, dumating si Mang Ando, isang matandang mang-aalahas sa baryo. Bit-bit ang balita. Elias, anya, may isang bagong manggagamot sa timog. May sinapian kaninang madaling araw, hindi siya mapagaling. Pinagaling daw ng bagong manggagamot sa pamamagitan lang ng bulong sa hangin. Napakunot noo si Elias. Bulong sa hangin? Hindi iyon likas. Hindi iyon mula sa liwanag. At sa kanyang isipan, muling lumitaw ang pangalang binanggit ng tagapagbantay, Suklo. Ito na ang simula ng kanyang bagong misyon. Hindi lamang upang magpagaling, kundi upang iligtas ang mga kaluluwang inagaw ng huwad na manggagamot. Maagang umalis si Elias patungong Hilagang Kanluran, kung saan matatagpuan ang nawawalang ilog. Isang ilog na ayon sa mga matatanday minsan nang lumamon ng buong baryo.
Tanging iilan lamang ang nakakakita rito at mas kakaunti ang nakababalik na buhay. Sa tulong ng aklat ng alapaap, ginamit ni Elias ang panawag ng ulap, isang dasal na tumatawag sa espiritu ng tubig upang ilahad ang pinagtataguan ng ilog. Sa pag-awit niya ng sinaunang panalangin, unti-unting bumigat ang hangin at bumalot sa paligid ang halimuyak ng lumot at nabubulok na kahoy. Lumitaw ang ilog. Animoy kabayong tubig na unti-unting sumulpot mula sa kawalan. Ang tubig nito'y kulay itim at waring walang ilalim. Sa gitna ng ilog ay may isang malaking bato, nangingitim at nilalamon ng maliliit na anino. Ang bato ng layag, anang tinig sa kanyang isipan. Ngunit binabantayan ito ng isang tumanong, espiritu ng patay na mandaragat. Lumangoy si Elias nang walang pag-aalinlangan. Habang papalapit sa bato, biglang may umalsang aninong kay laki. May katawan ng tao, ngunit may ulo ng pusit at mga matang pulang-pula. Ikaw ang bagong nagtatangkang kumuha ng bato, ani ng tumanong. Ang tinig nito'y parang galing sa ilalim ng balon. Wala ka sa dagat. Wala kang karapatang humawak ng yaman ng tubigan. Humugot si Elias ng basang piraso ng dahon mula sa kanyang baywang, ang dahon ng tikog na binendisyonan ng duwende. At isinambit ang panangga ng hamog, isang dasal na natutunan niya mula kay Datulanig. Sumiklab ang liwanag mula sa kanyang kamay at biglang umurong ang tumanong na susunog sa liwanag na mula sa kanyang loob. Naghiyaw ito at naglaho sa alon. Naiwan ang bato sa ibabaw ng lumulubog na bato. Agad na kinuha ni Elias ang bato ng layag. Mainit ito sa palad, at sa mismong pagkakahawak niya rito, nagsimulang mabasa ng kanyang isip ang mga alaala ng mga nilunod sa ilog, mga batang nilinlang ng engkanto, mga mangingisdang dinukot ng dilim, mga babaeng isinumpa ng halimaw ng tubig. Isa na, anya, habang tumatayo sa rumaragasang agos. Dalawa pa. Pagsapit niya sa pampang, sinundan niya ang mapurol na sinag ng buwan pabalik sa landas ng gubat. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, may isang aninong sumulpot sa harap niya. Isang babae na ang muka'y balot ng belo at sa halip na anino sa paa, may usok itong umuusli. Hindi lahat ng kinukuha ng ilog ay dapat isalba. Anito, bakit mo ito kinuha? Hindi sumagot si Elias. Sa halip binuksan niya ang aklat ng alapaap at hinanap ang pahinang may sagisag ng ilog. Laking gulat niya nang makita ang larawan ng babaeng nasa harap niya. Ang dating reyna ng mga engkanto ng tubig, si Israel, na isinumpa at ibinilanggo ng kanyang sariling lahi dahil sa pagtataksil. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin, Elias. Anang babae bago ito naglaho sa ulap ng usok. Sa kanyang dibdib, tumibok ang kaba. Tila may mas malalim na digmaan kaysa sa inaakala niya. At sa langit, bumuo ng hugis mata ang mga ulap. Palatandaang binabantayan na siya hindi lamang ng liwanag, kundi pati ng kadiliman. Hindi pa man ganap na natutuyo ang kanyang damit mula sa ilog, ay muling humayo si Elias. Ngayong gabi tungo naman sa timog gubat ng Salnas, kung saan matatagpuan ang ikalawang kasangkapan, ang ugat ng alingawngaw. Ayon sa aklat ng alapaap, ang ugat na ito'y nagbibigay ng kapangyarihang makarinig ng mga tinig ng espiritu, masamang engkanto, at pati lihim na nililihim ng puso, ngunit ito'y pinoprotektahan ng isang halimaw, ang bantay sa puno ng mga uod, dating taong isinumpa ng isang mambabarang, at ngayoy ginawang halimaw ng mga sumpa ng lupa at katawan. Habang naglalakad sa landas ng Salnas, naamoy agad ni Elias ang panis na dugo at nabubulok na balat. Lahat ng halaman sa paligid ay nangingitim, waring unti-unting nalalanta sa isang hindi nakikitang lason. Maya-maya, huminto siya sa harap ng isang puno na ang katawan ay pulupot ng libu-libong uod, mga puti, malalaki,
at tila sumisigaw sa bawat galaw. Ang mga ugat nito ay parang sumisimsip ng buhay mula sa paligid. Sa ilalim ng punong iyon, isang nilalang ang nakalupasay. Malaking katawan, balat na parang hinango sa balat ng bangkay at mga matang walang puti. "Bakit ka nandito?" tanong ng nilalang sa boses na parang galing sa bituka. "Wala kang dapat hanapin dito, bulag na manggagamot." "Hindi na ako bulag," mahinang tugon ni Elias, "at hindi ako naparito para lang makipaglaban." Ngunit tumatungal ang halimaw at sumulpot mula sa mga ugat ng lupa ang mga kamay ng mga kalansay, mga nilalang na minsang naging tao, mga dating sinumpa at inari ng uod. Pinaligiran si Elias. Dito niya ginamit ang una niyang kapangyarihan, ang pagdinig ng lihim. Tumutok siya sa paligid, isinara ang mga mata at nakinig, hindi sa mga tunog ng katawan, kundi sa tinig ng kalikasan. Narinig niya ang buntong hininga ng puno, ang daing ng mga buto, ang bulong ng mga nawalang kaluluwa. "Kailangan mong palayain siya," wika ng isang tinig mula sa ugat. Hindi siya halimaw, siya ay bilanggo ng sariling sumpa. Tumigil si Elias sa pag-iwas. Sa halip, lumapit siya sa halimaw, inabot ang isang dahon mula sa kanyang dala, isang dahon ng banay-banay, halamang itinuro sa kanya ng duwende. Inilapat niya ito sa noo ng halimaw. Bigla itong sumigaw at mula sa katawan nito ay lumabas ang isang itim na usok, ang tunay na anyo ng sumpa. Napahandusay ito sa lupa at sa unti-unting pagliwanag ng paligid, bumalik ito sa pagiging isang matandang lalaki. "Maraming salamat," ani ng matanda habang umiiyak. "Ako si Gugor, isang albularyong minsang nagtaksil sa panata at pinatawan ng parusa. Ngayoy malaya na ako." Mula sa ugat ng puno, unti-unting lumabas ang hiyas na hinahanap ni Elias. Isang ugat na pilipit, kulay ginto, at may pulso ng buhay. Ang ugat ng alingaw-ngaw, bulong niya. Isa pa. Ngunit bago siya makaalis, muling dumilim ang kalangitan. Isang aninong kabayo ang lumitaw sa ulap, at sa ibabaw nito ay nakatayo ang isang lalaki na may itim na balabal at mukhang walang mata. "Hindi mo dapat ginising ang tinulog ng engkanto," bulalas ng lalaki. "Kada makuha mong kapangyarihan, isang kawal ng kadiliman ang nagpapadala sa mundo." Mabilis ito naglaho, ngunit iniwan si Elias ng babala. Sa huling kasangkapan, hindi lang katawan ang susubukin, kundi ang kaluluwa mo. Naiwan siyang tahimik, at sa kanyang dibdib biglang bumigat ang paghinga. 2 na lamang ang natitirang araw bago ang 14 na gabi, ang gabi ng salangsang, kung kailan nagiging pinakamarupok ang laylayan ng mundo ng tao at mundo ng mga espiritu. Sa gabing iyon, sabay-sabay na nagkakaroon ng lakas ang mga mambabarang, aswang at masasamang engkanto upang maghasik ng sakit at sumpa sa mga tao. At sa gabing iyon din, kailangang buo na ni Elias ang 3 kasangkapang magpapalakas sa kanyang kakayahang manggagamot. Ang huli sa mga ito ay tinatawag na laman ng apoy, isang pulang sinag ng buhay na hindi basta hinuhukay o kinukuha, kundi ipinapamana lamang ng espiritu ng bundok kung ang kumuha ay tunay na karapat-dapat. Ayon sa aklat ng Alapaap, matatagpuan ang laman ng apoy sa pinakailalim ng bundok Tarikan, sa loob ng kuweba ng mga apoy na hindi namamatay. Isang lugar kung saan ang mga apoy ay may sariling hangin at diwa, at ang kanilang init ay kayang sunugin ang alaala, hindi lamang ang laman. Sa paanan ng bundok, sinalubong si Elias ng isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong tela at may mga matang tila sabay-sabay tumitingin sa iba't ibang direksyon. Siya si Baka, ang tagabantay ng pintuan ng apoy. "Marami na ang pumasok sa kuweba, anito. Ngunit walang nakakabalik. Kaya mo bang sunugin ang sarili mong takot?" Hindi umimik si Elias. Tumango lamang siya at humakbang papasok sa lagusan.
Pagpasok niya sa kuweba, agad siyang sinalubong ng init, hindi ng apoy, kundi ng alaala. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang mga gabi ng kawalang pag-asa, ang kanyang pagtangis sa gitna ng ulan, ang kanyang ina na namatay ng walang lunas. Lahat ng sakit, bumalik na parang muling sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ang tunay na apoy, pulong ng tinig sa hangin, ay ang apoy sa loob mo. Lumuhod si Elias. Tinapik niya ang kanyang dibdib. At sa gitna ng kadiliman, inusal niya ang panalangin ng pagbitaw, isang dasal ng mga duwende para sa mga albularyong kailangan ng kalimutan ng lahat ng sakit upang makapagpagaling ng iba. Mula sa kanyang puso ay bumangon ang liwanag, isang pulang sinag na umikot sa kanyang katawan, tumama sa mga apoy ng kuweba at pinatahimik ang mga ito. Dumating sa harap niya ang espiritu ng bundok, isang nilalang na yari sa apoy at bato, may mga pakpak na abo at mga matang kumikislap na parang bituin. Tinanggap mo ang init ng hindi lumalaban, sabi nito. Iyan ang diwa ng manggagamot. Inilahad nito ang huling kasangkapan, isang pulang hiyas na tila puso, umiilaw sa sariling apoy. Ang laman ng apoy. Nang hawakan ito ni Elias, parang sumabog sa loob niya ang sigla ng araw, ang tapang ng mga duwende, at ang galit ng mga nilalang na nananabik sa pagganti. Ngunit kasabay nito, ay may isang liwanag sa kanyang isipan. Liwanag ng pag-unawa, ng pakikiramay, ng kapatawaran. Tatlo na ang nasa kanya. Bato ng layag, ugat ng alingaungaw, laman ng apoy. Buo na ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pagbabalik sa lambak, sinalubong siya ni Datulanig at ng ilang duwending tagapangalaga. Handa ka na, ani Datulanig. Ngunit tandaan mo, ang manggagamot na may kapangyarihan ay maaari ring sirain ang mundo kung wala siyang awa. Tumango si Elias. Alam niya kung sino na ang una niyang pagagalingin, ngunit alam din niyang may mas malaking pagsubok pa ang naghihintay, sapagkat ang mangkukulam ng silangan ay naghahanda na rin ng sarili nitong digmaan. Bumalik si Elias sa kanyang baryo na tanga ng tatlong makapangyarihang kasangkapan, ang bato ng layag, ugat ng alingaungaw at laman ng apoy. Ngayon ay hindi na siya ang bulag na binatilyong kinakaawaan ng mga tao. Siya na si Elias, ang manggagamot ng liwanag, isang bagong albularyo na hindi lamang may lakas, kundi may malasakit at panata. Nadatnan niya ang isang nakalulunos na tanawin. Halos kalahati ng kabayanan ay tinamaan ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga may sakit ay hindi umiimik, hindi tumatawa, at tila wala sa sarili. Ang ilan ay unti-unting numinipis ang katawan kahit pinapakain. Ang iba ay nangangatal kahit wala namang giniginaw. At ang ilan, mas masahol pa, naglalaway, umiikot ang mga mata, at nagsasalita ng salitang hindi nauunawaan. Si Aling Rosing, matandang hilot sa baryo, ang unang lumapit sa kanya. Elias, umiiyak siya. Ang aking anak na dalagay sinaniban. Gabi-gabi umuungol, nagsusugat sa sarili, at minsan ay lumulutang ang katawan. Hindi siya nagkakasakit, may humahawak sa kanyang kaluluwa, sagot ni Elias. Ito'y gawa ng mambabarang. Sinimulan niya ang kanyang unang paggamot. Sa gitna ng gabi, sa silong ng kubo ni Aling Rosing, pinaligiran niya ng asin, puting kandila at dahon ng sambong ang katawan ng babae. Hawak niya ang ugat ng alingaungaw. Idinikit niya ito sa noo ng sinaniban at sabay isinara ang mga mata. Bigla siyang napasok sa isang madilim na espasyo. Doon niya nakita ang isang nilalang na waring isang malaking alitap-tap na may sungay, pilit na binabalot sa anino ang puso ng babae. Nang tanungin niya ito, sumagot ang nilalang. Dahil siya'y anak ng hilot,
Ganti ito sa pamilya mong manghihilot na minsang tumanggi sa bayad ng isang mambabarang. Iyon ang barangkawayan, espiritong tagapaghiganti ng mga mambabarang. Pero hindi nagdalawang isip si Elias. Ginamit niya ang bato ng layag, ipinatong sa dibdib ng babae. Sa isang bulalakaw na liwanag, napawi ang kadiliman sa loob ng katawan nito. Napahiyaw ang espiritu at sumabog sa liwanag. Bumalik sa sarili si Elias at muling nagliwanag ang mata ng babae. Gumaling ito, gumising at umiiyak na yumakap sa ina. Isang himala, isang kagalingan na matagal nang pinangarap ng buong baryo. Ngunit hindi pa siya tapos. Sunod niyang tinungo ang tahanan ng isang bata na 6 na araw nang hindi kumikibo. Minsang malikot, ngayoy tila halaman sa isang sulok. Ginamit niya ang laman ng apoy. Ipinainit ang hangin sa paligid, winika ang pangalan ng bata at tinawag ang diwa nito. "Bumalik ka, anak. Hindi ka kanila," sambit niya. At sa isang kisap mata, bumalik ang sigla sa mata ng bata. Tumakbo ito at niyakap ang kanyang amang umiiyak sa tabi. Isa-isang gumaling ang mga sinumpa sa baryo. Ipinamalas ni Elias ang kapangyarihan hindi upang ipagyabang, kundi upang ituwid ang baluktot at bawiin ang katarungan. Ngunit habang siya'y gumagamot, may isang binatilyong nagmamasid mula sa dilim. Si Andong, anak ng isang mangkukulam na pinaslang ng mga albularyo noon. "Mas makapangyarihan ka na nga, Elias." Bulong nito sa sarili. Pero malapit mo nang makilala ang tunay na sakit sa mundong ito. Ang sakit na wala pang gamot. Ang galit ng mga naiwan. At sa ilalim ng kanyang mga paa, isang madilim na usok ang umuusbong. Galing sa ilalim ng lupa, dala ang amoy ng mamatay. Matapos ang sunod-sunod na pagpapagaling sa mga taga-baryo, lalong lumalim ang tiwala ng mga tao kay Elias. Ang dati binatang bulag na minamaliit, ngayoy hinahangaan, dinudumog, at tinatawag nilang anak ng liwanag. Ngunit sa bawat kagalingang ipinagkakaloob niya, unti-unti namang lumalapit ang isang panganib na nagkukubli sa anino ng gabi. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, may isang luma at sira-sirang kubo, ang dating pugad ng mambabarang na si Lakang Damaso, kilalang tagapagturo ng itim na karunungan. Sa kanyang pagkamatay, naiwan niya ang kanyang kaalaman sa anak na si Andong, isang binatilyong puno ng puot at pagnanasa sa paghihiganti. Si Elias, anak ng isa sa mga nagpatapon sa aking ama sa apoy ng parusa, bulong ni Andong habang pinaiikot ang kanyang daliring may panitik ng kulam. Ngayon, ikaw ang titikim ng sakit. Sa kanyang harapan ay may isang dambuhalang itim na manika, yari sa uling, buhok ng patay at talukap ng mata ng uwak. Binuhusan niya ito ng itim na langis mula sa pusod ng buwan, isang sinumpang katas na nakuha niya sa pagtawid sa mundo ng engkanto. Sa aking sumpa, sa ngalan ng ama kong nilamon ng liwanag, patawanin mo ng luha ang mata ng manggagamot. Isang ulupong na walang ulo ang lumitaw mula sa anino, kumawala sa pagitang espasyo ng dilim, at lumipad palayo patungong baryo. Samantala, sa bahay ni Elias, biglang nabasag ang isang banga ng tubig sa kanilang kusina. Sumirit ang itim na likido mula sa loob na tila umaapaw na usok. Tumakbo siya papalabas, ngunit ang langit ay tila nababalot ng ulap na hindi niya nakita kailanman. Itim, malamig, at parang lumuluha. Sa kanyang paningin, nakita niya ang mga damo sa paligid na unti-unting nalalanta. Isa itong masamang senyales. Lumapit si Elias sa sentro ng baryo, dala ang ugat ng alingaungaw upang suriin ang paligid. Sa kanyang pakikinig, narinig niya ang mahihinang tinig mula sa lupa. "Talikuran mo ang liwanag, Elias, o ikaw ang susunugin namin." Lumuhod siya't itinapat ang bato sa lupa. "Hindi ako kailanman tatalikod sa liwanag. Kung ako'y sinusubok, ako'y lalaban." Pagbalik niya sa kanyang tahanan,
Nadatnan niya si Inang Teresita, ang matandang manggagamot sa kabilang baryo, na duguan at nanginginig sa kanyang pintuan. "Ikaw, ang hinahanap nila." Bulong ni Inang Teresita bago siya nawalan ng malay. Pinagaling agad ni Elias ang matanda gamit ang kanyang bato, ngunit bago ito tuluyang nakabawi, nagsalita ito. "May mas malalim pang poot, anak. Hindi ito gawa lamang ng mambabarang. May mas matandang halimaw, isang engkanto na nilapastangan ng inyong ninuno at ngayon nagbabalik sa anyo ng paghihiganti." Nanigas si Elias. Hindi lang pala ito ganti ng mga mambabarang. Ito ay lahing kasalanan at siya ang naging tulay ng pagbabalik nito. Kinagabihan, sa gitna ng kanyang panaginip, muling bumalik ang duwending si Amparo, may dalang babala. "Elias, binigyan ka ng liwanag, hindi para lamang magpagaling, kundi upang muling ipako ang anino sa ilalim ng lupa. Sa susunod na gabi ng kabilugan ng buwan, babangon ng matandang diwa ng galit. Si Sumangid, ang engkantong nasugatan sa digmaan ng liwanag at dilim. Si Andong ang kanyang pintuan. Kung hindi mo ito masasara, hindi lang ang baryo mo, kundi ang buong lupang nilalakaran ng tao ay sasakupin ng kanyang poot." Nagising si Elias na pawis, nanginginig, ngunit matatag. "Kung ako ang pintuan ng liwanag," bulong niya sa sarili, "ako rin ang magiging kandado ng dilim." Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo, tila nakahinga muna ng maluwag sa pag-aakalang bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit si Elias ay hindi natutulog. Nakaupo siya sa gitna ng bakuran, hawak ang ugat ng alingawngaw, habang nakapaligid sa kanya ang mga halamang proteksyon at 3 batong duwende na ibinigay ni Amparo. Sa bawat hakbang ng oras, palamig ng palamig ang hangin at ang lupa ay tila kinikilabutan. Walang ibon, walang kuliglig. Katahimikang parang hiningang pinipigil. Hanggang sa dumagundong ang lupa. Bumukas ang isang siwang sa gitna ng kagubatan. Mula roon, lumabas si Andong, ngunit hindi na siya ang binatilyong mambabarang. Ang kanyang katawan ay pinasok na ng Sumangid, ang engkantong makaluma na ngayon may matang dilaw, balat na parang uling, at tinig na kasabay ng alingawngaw ng mga patay. "Elias!" Anas ng tinig. "Lahi kayo ng liwanag at kami ng kadiliman. Sa wakas, magtatapos na ang pagtatago." Tumindig si Elias at tinutok ang kanyang mutya sa nilalang. "Hindi ako ang kasalanan ng aking lahi, ngunit ako ang paniningil sa inyo." Biglang lumipad ang mga itim na aninong kulisap, sumalpok sa kanyang katawan, ngunit agad iyong napaso sa balangkas ng proteksyon mula sa duwende. Sumugod si Andong, sumangid. Hinugot ni Elias ang lumang baston na ngayoy naging makinang nasibat mula sa liwanag ng buwan. Sinalubong niya ito, at sa kanilang salpukan, umalingaw-ngaw ang mga tinig ng matandang kasaysayan. Tila mga espiritong nag-aaway sa pagitan ng langit at lupa. Habang naglalaban, lumitaw ang mga espiritu ng mambabarang at masamang engkanto sa paligid. Ngunit lumitaw rin ang mga espiritu ng mga albularyo, mga duwende ng kabutihan, at mga kaluluwa ng mga inagawa ng buhay. "Elias, hawakan mo ang puso mo!" Sigaw ni Amparo sa hangin. Napaluha si Elias. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagkasira, at ang kanyang pagkakabuo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at mula roon sumiklab ang bughaw na apoy. Isang liwanag ang lumundag mula sa kanyang puso, pinasok ang sibat at tuluyang tinuhog ang katawan ni Andong. Nagsigawan ang mga anino, nagsabog ng usok ang katawan ng binatilyo. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na nilalang, isang malaking engkantong may pakpak at sungay na baluktot. Ngunit bago pa ito tuluyang makawala, itinapat ni Elias ang ugat ng alingawngaw at winika ang sinaunang dasal na itinuro ni Amparo. Sa ngalan ng liwanag at ng pagkakalinga,
Ibinalik ka sa pinagmulan mong hukay. Sa lupa ng galit ay huwag ka nang bumangon. Sa anino ng dilim, itatali ka ngayon. Sumigaw si Sumangid, nanginginig, at unti-unting nahatak ng sarili niyang anino pabalik sa bitak ng lupa. Sumara ang siwang, tahimik. Kinabukasan, nagising ang baryo sa mainit na liwanag ng araw. Si Elias, nanghihina, ngunit buhay. Si Andong ay natagpuang walang malay ngunit ligtas, parang nireset ng kapangyarihan ng duwende ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Amparo sa kanya, may ngiting puno ng pag-asa. Nagawa mo, Elias. Hindi mo lang pinagaling ang katawan ng iba. Pinagaling mo ang sugat ng kasaysayan. Mula noon, si Elias ay itinuring na hindi lamang manggagamot, kundi tagapagbantay ng baryo at tagapagligtas ng lupaing nilimot. Pagkalipas ng ilang taon, si Elias ay patuloy na gumagamot sa mga may sakit, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang bahay niya ay laging bukas at ang kanyang kwento ay isinasalaysay tuwing gabi ng mga matatanda sa mga bata. Isang beses, may binatang bulag na ginamot ng duwende at naging tagapagpagaling ng lahat, kahit sa pinakaitim na anino. At sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may isang liwanag na makikita sa gubat. Tanda ng gabay, tanda na ang liwanag ay nananatili. Wakas.